Ilang sandali na lang at magsisimula na ang pagpapatuloy ng pagdinig ng Senate Blue Ribbon Subcommittee kaugnay sa umano'y overpriced na Makati City Hall Building 2. Sa unang pagdinig noong Agosto, dumalo si Makati Mayor Junjun Binay na nahaharap sa reklamong plunder dahil sa kinwestyong paggasto sa pagpapatayo ng gusali. Iginiit niya noon na hindi sobra-sobra ang 2.3 billion pesos na halaga nito. Gayunman, kinontra ito ni dating Makati Vice Mayor Ernesto Mercado. Inamin ni Mercado na siya mismo ay nakinabang sa proyekto, gayon din ang nooy Mayor ng Makati na si Vice President Jejomar Binay. Itinanggi naman ito ng Vice Presidente. Sa mga sumunod na pagdinig, naungkat din ang iba pang umano'y kaduda-dudang transaksyon sa ilalim naman ng pamumuno noon ni Dr. Elenita Binay na may bahay ng Vice Presidente. Kabilang dito ang mahal na gamit sa ospital ayon kay COA Commissioner Heidi Mendoza na humarap din sa Senado. Sa kabila ng pagdalo ni Mayor Junjun sa unang pagdinig, kinwestiyon niya kinalaunan ang kapangyarihan ng subcommittee para imbestigahan ang mga proyekto sa Makati dahil hindi na raw ito in aid of legislation. At dahil nakabinbin pa ang kanyang motion sa Blue Ribbon Committee noong nakaraang linggo, hindi sinunod ng alkalde ang mga subpoena para dumalo siya sa nakaraang dalawang pagdinig. Pero kahapon, nagdesisyon si Blue Ribbon Committee Chairman TG Ginggona na ibalik ang apela ni Binay sa subcommittee. Kailangan munang maresolba ito ng subcommittee with finality bago maipagpatuloy ang pagdinig. Noong nakaraang buwan, pinuntahan ng mga senador at ilang valuation expert ang gusali para inspeksyonin at alamin ang tunay na halaga nito. Pero base sa kanilang pagsusuri, hindi raw maituturing na world-class ang naturang gusali taliwas sa iginikiit ni Binay.